Tanong ko lang po sana kung ano po ba yung bukod po sa mabuting gawa, ano po ba yung mga dapat na bagay na gawin para maligtas makapasok sa pito ng langit? Alam mo kapatid, wala namang ibang paraan para makapasok sa langit kundi yung gumawa ng mabuti eh. Kasi ang hindrance o ang barrier para wag kang makapasok sa langit, yung kabaligtaran ng mabuti. 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Lahat ng kasama ang ginagawa ng tao, yun ang magdadala sa kanya sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Yun din ang dahilan kung ba't hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. 21:27 ng Apokalipsis. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ayun, hindi papasok doon sa anumang paraan. There shall in no wise enter into it anything that defile it, neither whatsoever worketh abomination or make it a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Hindi papasok doon. Sarado yung salita ng Diyos eh. Ang Diyos kasi may-ari ng langit. Siya rin ang may-ari ng kaharian sa langit. Eh hindi pwedeng makapasok doon. Hindi naman pwedeng lagayan doon. Hindi naman pwedeng palakasan doon. Hindi pwedeng makapasok ang anumang karumal-dumal o gumagawa ng kasuklam-suklam. Kaya, ang kailangang magpapasok sa'yo doon, yung gawa. Yung gawang masama, hindi pwedeng makapasok doon. Eh, alin ang magpapasok sa'yo, magpapapagindapat sa'yo para makapasok ka sa kaharian ng langit? Eh, di yung gawang mabuti na itinuturo sa Biblia. Kaya, ang sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun. Ang sabi ng mga pastor ngayon, kailangan lang daw ay pananampalataya. Eh kung kailangan ay pananampalataya lang, bakit sinabi ni Pablo, ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ba't kailangan pagturuan kung kailangan ay pananampalataya lang? Ba't tuturuan pa ng gawang mabuti? Bakit? Kasi hindi sapat yung pananampalataya lang daldal. Ang kailangan sa pananampalataya, yung pananampalatayang may kasamang gagawing mabuti. 2:22 ng Santiago. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Pakaliwanag sa Biblia eh. Hindi basta pananampalataya lang. Ang pananampalataya nagiging sakdal sa pamamagitan ng gawa. Aling gawa? Eh yung gawang mabuting itinuro ng Diyos. Eh yung mga pastor, magbabasa ng isang talata, hindi alam kung anong kahulugan, ipapakahulugan na ngayon sa sarili nila, ay hindi na kailangan niyang gawa. Sabi kasi sa 2:8 ng Epeso, ganito. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Diyan sila, babasahin nila, tapos ititigil nila sa 9. Kaya hindi na kailangan ng gawa. Kasi magmamapuri ka, pag naligtas ka, dahil gumawa ka, magmamapuri ka, magyayabang ka, sabi. Kaya hindi kailangan ng gawa, pananampalataya lang. Kung hindi mo sasaliksikin ito, maliligaw kayo. Ang sabi ni Pablo, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang magliligtas sa tao, yung pananampalatayang kaloob ng Diyos. Tapos sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Anong gawa? Yung gawa na ginagawa mong pansarili. Hindi yung gawa na itinuturo ng Diyos. Kung ang gagawin mo, gawang pansarili mo, katwiran mong pansarili, eh hindi yun ang ikaliligtas mo. Basahin natin ang
Tito, Kapitulo 3, versikulo 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Tamo, hindi sa gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Kung sarili mong gawa, sarili mong inisip, sarili mong inventong gawa, hindi talaga kailangan yon. Hindi yun ang ikaliligtas mo. Kundi, yung gawa na ipinapagawa ng Diyos. Hindi yung sarili mong gawa. Katunayan, babalik tayo sa Efeso 2:9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa Gis, Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. dalawang gawa ang tinutukoy dyan. Isang gawa na hindi mo ikaliligtas. Alin yon? Yun yung sabi ni Pablo, gawa nating sarili. Pero ang sabi dun sa Gis, kung tutuloy mo sa Gis, sapagkat tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. Aling gawa yon? Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun yung gawa na ang Diyos ang may gustong gawin mo. Pero kung gagawa ka lang, pansarili mo, hindi mo ikaliligtas yon. Sabi ni Pablo, hindi sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Hindi yun ang ikaliligtas natin. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So, dalawang gawa ang tinutukoy sa Efeso 2:8 hanggang Gis. Isang gawang ginawa mong pansarili, pero isang gawa na ang Diyos naman ang naghanda para lakaran natin. Kaya kapatid, wala namang ibang paraan para maligtas kundi tayo gumawa ng mga salita ng Diyos. Ang totoo nga kahit yung hindi nakapakinig ng aral, yung nabuhay sa bundok, sa labas ng sibilisasyon, hindi narating ng Biblia, ang totoo pati yun pwedeng maligtas dahil sa gawa Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Tamo, ito mga taong hindi nakarinig ng aral, mga hintil na walang kautusan. Sabi ni Pablo, hindi ang nakikinig ng kautusan ang maliligtas o magiging ganap, kundi yung tumutupad sa kautusan. Kasi kahit nakikinig ka, di mo naman tinutupad, di ka rin maliligtas. Pero kahit naman hindi ka nakapakinig, ang sabi niya, kung yung mga hintil, walang kautusan sa katutubo, hindi nakarinig ng kautusan, hindi nakarinig ng Kristo, hindi nakabasa ng Biblia, nabuhay parang ermitanyo, yung nabuhay ng mga dark ages ng istorya ng tao, yung mga taong nabuhay labas sa sibilisasyon, parang yung mga ipugaw nung araw, yung mga igorot na walang narinig na Biblia, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung nagsisigawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Inaari silang ganap ng Diyos, pwede silang maligtas, kahit wala silang narinig na aral, ginagawa naman nila yung mabuting nakasulat sa aral, pwede silang kaawaan at maligtas. Kaya tandaan mo kapatid, ang lahat ng tao maliligtas sa gawa. Nakapakinig at hindi nakapakinig, ang makakapagligtas yung gawang mabuti sa kapwa-tao at sa harap ng Diyos. Pakinggan mo sa 20:11-12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kita mo, di ang paghatol ayon sa gawa, hindi ayon sa pananampalataya. Kung pananampalataya lang, wala ka namang gawa, anong sabi ni Santiago ron? Basahin natin ng 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Pananampalatayang patay. Pananampalataya ka lang, wala ka namang ginagawa. Maliligtas ka ba nun? Walang kaligtasan doon. Kasi ang tao hahatulan sa pamamagitan ng gawa. Pagdating nung huwisyo pinal, sabi ni Juan, nakita ko yung luklukang maputi, tapos ang nakalukluk doon.
at nabuksan ng aklat, nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya napakahalaga ng gawa. Sa tanong mo kapatid, bukod sa mabuting gawa, ano pa ba ang dapat nating gawin para maligtas? Wala na, yun lang mabuting gawa pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi naman sinabi ng Diyos na magmilagro kayo. Hindi naman sinabi ng Diyos na ikaw humawak ng ahas. O kaya hindi naman requisite yun Yung ginagawa ng iba, humawak ng ahas, magsalita ng wika. Walang ipinagagawang ganyan ng Diyos Ang ipinagagawa ng Diyos nasa Biblia, yung bawat gawang mabuti. Yung gagawing mabuti, yun ang magliligtas sa atin sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Samantalang tayo'y may pagkakataon, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsigawa tayo ng mabuti. Napakaliwanag sa Biblia Samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Kaya nga, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sabi ni Pablo, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Maliwanag sa Biblia, kapatid. Kahit iabuloy mo lahat ng pera mo, ang ginagawa mo'y kasamaan, hindi ka makakalugod sa Diyos. Ibigay mo lahat ng pera mo, hindi ka gumagawa ng kabutihan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. 13:16 ng Ebreo. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Yung pag-aabuloy, utos yun. Pero yung mag-aabuloy, kailangan may kalakip na ginagawang mabuti. Nag-aabuloy ka, milyon-milyon sa pastor mo, akala mo ligtas ka na, hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka maliligtas. Kasi ang sabi ng direktiba ng Diyos, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag niyong kalilimutan. Sa gayong mga hain, ang Diyos totoong nalulugod. Kaya nalulugod ang Diyos sa abuloy kung may kalakip na paggawang mabuti. Kung walang gawang mabuti, abuloy lang, ang nalulugod doon yung pastor dahil yumayaman siya. Pero ang Diyos na totoo, malulugod siya kung mag-aabuloy ka, kalakip ang paggawa ng mabuti. Kasi kahit maghandog ka, mag-abuloy ka, wala kang ginagawang mabuti, ang kalakip ay kasamaan, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Genesis 4:3. At nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin?" Kita mo? Naghandog pareho magkapatid. Si Abel tinanggap, si Cain hindi. Namanglaw si Cain. Sabi ng Diyos kay Cain, ba't ka namanglaw? Ba't nag-init ka? Kung gumawa ka ng mabuti, kalakip nung handog mo, naghandog kasi siya. Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ba ikaw din mamarapatin? Ano ibig sabihin? Naghandog man si Cain, o nag-abuloy man sa isang matuwid na salita, pero walang gawang mabuting kalakip, hindi siya minarapat. Si Abel, minarapat. Bakit? Ang kalakip ng gawa ni Abel, yung gawang mabuti, saka yung paghahandog. Minarapat siya ng Diyos. Si Cain, naghandog nga, pero wala namang gawang mabuti, hindi minarapat. Sa pastor ngayon, tatanggapin si Cain. Hindi ka tatanggihan. Babaero ka, drug addict ka, basta't magbigay ka ng ikapo, tatanggapin ng pastor. Ngayon, tanungin natin ang Biblia, bakit hindi tinanggap si Cain? Kasi walang kalakip na gawang mabuti yung paghahandog niya. Anong dahil? Basahin natin sa 3:12 ng unang Juan. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Ayon. Ano ang gawa ni Cain? Ang kanyang gawa masasama. Kaya naghandog man siya, hindi tinanggap ng Diyos. Pinatay niya tuloy ngayon si Abel dahil nagselos siya. Ngayon, sino naman si Abel? Ang kanyang kapatid, ang gawa ay matutuwid, mabuting gawa. Kaya tinanggap naman ang handog ni Abel. Tandaan mo kapatid,
Gusto mo makarating sa langit, maging dapat sa Diyos. Hindi mo pwedeng iwala ang gawang mabuti. Yun ang sagot sa iyong tanong. Sana naunawaan mo.